Thank you, worship team. Amen. For that, wonderful lineup po na pinili nila para sa atin ngayon na mapaalalahanan kung gaano ka-faithful. Sabihin niya yung word na yan, faithful. Kung gaano ka-faithful si Lord. At lahat tayo ngayon ay nakakatayo, nabubuhay, base sa biyaya niya. Hindi yung kanta natin. Yung iba sa atin dito, kamusta po kayo ngayon gabi? Kung makanta tayo nung medyo, nung genre nun, fast rock ba yun? Kuya Josh? Jazz. Ha? Jazz? Medyo jazzy. Ano tayo medyo. Kami nag-enjoy na kami, no? Kulang na lang sumayo. Pero, siguro baka, masyado kasi mabilis, Pastor. By the way, welcome to our evening service. Yung po natin, mga kantahan natin paggabi, medyo mas contemporary kung para sa umaga. Kasi mas bata yung ating paggabi. Amen? Mas bata. Alright, before we proceed to our passage, siguro tanong ko lang po sa inyo, na-experience nyo na po ba? Of course, lahat tayo nito, makaka-relate. O itong mga nakarang linggo. Kami mga pastoral staff, nag-meeting kami, may mga issues na sinasettle. And there are lots of issues na minsan, habang dinidiscuss mo, you will experience disappointments. Disappointments. Na-disappoint na ba kayo? Hello? Disappoint. Kamusta naman kung na-disappoint? Masaya ka ba? Si Kuya Mark, amen? Talaga naman, no? Yes, Kuya Mark, alam niya ibig sabihin nun kasi quality control yan, si Jollibee. So kung nakita niya, maliit tong burger. Hindi magiging happy ang client. Palitan. Yung chicken joy, mukhang hindi magkakaroon ng joy yung kakain nito dahil mukhang luma na. Ganun yung naging programming camera. Anyways, yun nga. Naranasan mo na ba yung Daniel ma-disappoint sa buhay? Ganda naman ang tayo ni Daniel. Parang mga senior. Nagjaman ko pa sa harap mo. Hindi ba? Kaya Daniel, nasubukan mo na ma-disappoint sa buhay. Kasi ito lagi ko nakasmile. Bihira ko makita ito ma-disappoint eh. Hindi, may mga times pagka humingi siya ng tulong. Ito yung tao kahit di mo nautusan, gagawa ito, ikilos ko eh. Pero pag si Kuya Daniel, may nakita siyang hindi tumutulong sa isang trabaho na napakadaming kailangan gawin. And then, nakita niya siya lang yung gumagawa na di-disappoint yan eh. Sumisigaw na yan. Sabihin niya, tulungan siya. Hindi ko na muna tatanungin si ano. Tanungin ko lang si ano, hindi nang check. Okay po ba yan? Alam ko marami. Huwag naman yung sa anak kasi nandito sila eh. Okay. Pero pag nandito-disappoint ka ano yung pakiramdam, of course, disappoint ka eh. Di ba? Ano ba ang ginagawa niyo usually pag ano? Interview portion to nasa ano tayo, live tayo. Okay. Okay. Sige. Paano po yung, saan kayo madalas na, okay. Even na yung anak. Even ako. Okay. Saan kayo medyo madalas nadi-disappoint sa buhay? Ako naman nadi-disappoint din ako sa anak ko pag kinakain yung pagkain ko. Yung taba ni Biko yun. Hindi po, kayo po, ano po ginagawa niyo kapag nakaka-experience kayo ng disappointment sa buhay? Siguro, siyempre, even na yun, nag-prepare ako. Pero, ang hinihingi kasi natin sa Panginoon yung wisdom kung paano mo i-overcome or paano yung response mo with the disappointment na talagang sa'yo. Wala nang payo ng isang matagal na mananampalataya. Okay, hindi ko masabing matanda na sa mananampalataya. Hindi, matagal na mananampalataya. Ano daw? Ipag-pray. Ganyan ang umaga, napakaganda. Nung service natin, talagang malaki ang kinalaman nito sa iyo sa akin para i-boost natin sa Panginoon sa panalangin. At medyo may kinalaman din po ito doon. Kaya natutuwa ako kanina umaga. When I was hearing Pastor Joseph, sabi ko, ang galing talaga ng Panginoon kung paano may orchestrate yung pag-uusap, kung ano yung nangyayari sa buhay natin, kung ano yung tema na binibigay niya sa'yo personally, sa devotions mo, sa Bible reading mo, sa meditation mo, ako pa sa atin. Oo nga, no? Lahat tayo everyday, bakit yung everyday? Lahat tayo everyday, pwede maka-experience ng disappointments. Kahit mamaya lang, pagkatapos ng service.
Pwede gamitin yan ng either kaaway, or gamitin mo opportunity yan. Diba? Sabi kanina ni Pastor Joseph, di ba flash ko lang, nakakawa mo yan, Ate Andy? Sabi niya, sabay-sabay nga natin sabihin ito. Yan, I cried in everlasting. Yan, ready, begin? Yung isa. Yung sinabi ni Pastor Joseph. Ready, begin? Oo nga, no? Nakikita ba talaga natin na gano'n yun? Sabi niya kanina umaga eh. Yung disappointments daw ay oportunidad ng Panginoon para kumilos siya sa buhay natin. Pero tayo, dahil madali tayong mairita, o high blood ka, hindi ka kayo ng gamot mo, mataas ang sugar mo, hindi ka nakatulog, at hindi mo mainis, nagagalit ka dun sa tao, naiinis ka sa anak mo, naiinis ka sa asawa mo, sinabi na ng huwag yung ginawa ba? O naiinis ka sa kaibigan mo, pinaalalahanan mo lahat na nang marahil ine-expect mo dun sa tao o marahil sa isang event na hindi nangyari gano'n dahil sabihin na lang natin na may kapalpakan nangyari, na-disappoint tayo. Siyempre, pastor, tama. Tingnan natin sa Book of Samuel, kung saan may makikita tayong character sa Bible na pwede natin tingnan kung saan yung disappointments niya, ginamit niya para sa kanya, para siya ay lumago at marating niya yung kanyang divine destination. Na mas higit at malaki pa sa plano niya, kundi plano ito ng Panginoon sa kanya. So tingnan natin, if you turn your Bible to the book of 1 Samuel, I will use NASB version, 1 Samuel chapter 1, and we will be reading verse 1 up to verse 11. And to some, I believe, familiar na kayo dito sa character na babasahin natin. Of course, nandyan yung si Samuel. Okay? So, mababasa natin sa chapter na to yung early life. Of course, it's a chapter of early life, and then follow the next chapter yung call naman ni Samuel. At mapapag-aralan natin yung nanay na yung magulang niya. So, chapter 1. Sabi dito, now there was a certain man from Ramataim, Sophim, from the hill country of Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zul, an Ephraimite. Verse 2. Samahan niyo ako, kayo naman magbasa. Verse 2. Now this man would go up from his city yearly to worship and to sacrifice to the Lord of hosts in Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were priests to the Lord there. Verse 4. Verse 5. But to Hannah he would give a double portion, for he loved Hannah, but the Lord had closed her womb. Verse 6. Verse 7. And it happened after a year, as often as she went up to the house of the Lord, she would provoke her, so she wept and would not eat. Verse 8. Now listen to her supplication. Verse 9. And Hannah rose after eating and drinking in Shiloh. Now Eli, the priest, was sitting on the seat by the doorpost of the temple of the Lord. Verse 10. And sabay-sabay tayo, verse 11. Ready? Begin. And she made a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thy servant, and remember me, and not forget thy maidservant, but will give thy maidservant a son,
and I will give him to the Lord all the days of his life, and the razor shall never come on his head. So madali tayong manalangin. Kabila namin Diyos, salamat po muli sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang matuto kami patuloy sa inyong salita. Mga Panginoon ngayong gabi, patuloy mo buksan ang aming puso. Patuloy niyo po kami ihanda na ma-encounter namin ang katotohanan at magdulot po ako sa amin ito na magpatuloy pa sa buhay na gawin namin, sundin namin ang iyong pong minutos o pinapagawa sa amin upang kami po ay maging ganap, Panginoon, na nais mo para sa amin. Marating namin, Lord, yung plano mo sa buhay namin. At naniniwala ko bilang mga anak mo, kami po ay nagtagumpay na. Ang kailangan lang namin gawin, bukod sa kilalanin, ay patuloy namin pahalagahan ng iyong salita sa paraan ng aming pagsunod sa iyo. Lord, salamat sa biyaya nito. Salamat ulit at sa pag-aaral namin ngayong gabi, binigyan mo kami ng ganitong pagkakataon na pagulay-gulayan namin ang katotohanan nito sa buhay ni Samuel, ang kanyang mga magulang, si Hannah, Hannah, at maging ng iyong napakagandang plano na masigit pa kaysa pinapanahan namin mga tao. Purihin po yung pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So gaya ng binabanggit natin kanina, patungkol sa mga disappointments natin sa buhay, yung pag-uusapan natin. Kasi naniniwala ko, open doors yun na binibigay sa iyo at sa akin ng Panginoon upang doon sa disappointments natin, isang opportunity yun or opportunities yun para makita natin yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. So I entitled it, sabi ko nga kanina, Turn Your Life's Disappointments to Spiritual Opportunities. Ang gagawa ba natin kaagad mag-isip yun na pag may disappointments ka sa buhay, kinikilala mo kaagad, teka, baka naman ito ay divine opportunities ng Panginoon. Diba hindi naman natural sa atin yun? Ang madali para sa atin, mag-react agad tayo sa sitwasyon. At kung titingnan natin, bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, gaya ng ating natutunan kaninang umaga, sabi nga ni Pastor Joseph, ang tagumpay ay posible dahil bilang anak niya, tayo ay ganap na nagtagumpay na sa ginawa ni Kristo. Hindi sa gawa natin, sa ginawa ni Kristo sa krus. Ikaw at ako, dahil tinubos na tayo sa kasalanan, nagkaroon pa tayo ngayon ng relasyon sa ating Diyos. Isipin mo na lang yung atraso mo, napatawad, na ayos na, di ba okay na yun? Di ba kung may atraso ka, tapos napatawad ka, naayos na yung relasyon mo sa tao, okay na yun. Pero ito, sa kwento ng Panginoon, sa mabuting balita, ang nais pa niya ay gawin ka ng anak. At iba doon tapos, tatahanan mo ka ng banal na Espiritu. Kung titingnan mo, maraming mga pangako na binigay sa atin ng Panginoon, na kung saan hindi dapat tayo madaling madiskarel o sabihin natin mabalisa sa buhay. Although, common pa rin yan sa tao. Pero kung titingnan natin kung sino tayo bilang anak ng Diyos, kung sino ka sa harapan niya, maintindihan natin ngayon, hindi pala ikaw dapat magpatuloy na discourage. So dito sa pag-aaral natin ito, binasa natin kanina yung story ni sa early life and call ni Samuel. Pero titingnan natin muna yung buhay kung sino yung mayroong matinding disappointments na hinaharap. At walang iba, hindi natin ma-deny, nabasa natin kanina, we read the same passage, sabi doon ay walang iba kundi si Hannah. Hindi siya. Iba nga na yan. Okay. Si Hannah. Na si Hannah, makikita natin isa sa asawa. Alright? Ni Elkanah. Kasi nung panahon noon, masasabi natin, Pastor, ba't tinalaw ng Panginoon na dalawa yung asawa? Samantalang, di ba pinagbabawal yun, biblically speaking, dapat isa lang, tama naman yun. Pero there are times, makikita natin, yung ideal ni God between husband and wife, biglang bawat pa sa atin, nangyari dahil sa permissive will ng tao, inalaw ang mga bagay nito, dahil nagawa nila itong solusyon kung ikaw ay may asawa na hindi magkaroon ng anak. So, nangyari yung tinatawag nating polygamy sa isang case na isang nanay na childless. At makikita natin isa to, walang ito si Hannah yun. Makikita natin na doon sa kwento, kung binabasa natin yung mga verses, bagamat ganun yung sitwasyon ni Hannah,
Hindi pa ito natapos yung kanyang mapigatian. Sinabi rin sa verse niya, hinayaan o initulutan ng Panginoon at isa rin womb niya, kaya hindi siya magkaanak. Then all of a sudden, itong isang asawa, ni Elkanah, kung mapapansin natin sa verse 6, ka-rival niya, would provoke her bitterly to irritate her because of her situation. So kung makikita natin, gano'n na nga yung sitwasyon mo, pinag-uusapan ka na ng mga tao marahil dahil nasa Bible, alam natin sa history ng mga Israelita kapag ang isang babae hindi magkaanak, yun ay tinatawag na may supa. Marahil yun ay yung usapan sa town, nadagdagan pa itong isang ka-rival niya na inaalas ka pa siya ng marahil at lalong nasasaktan si Hannah. Pero mapapansin natin dito, makikita natin kung gaano pinili pa rin ni Hannah paglingkuran ng Diyos. Taon-taon pumupunta sila sa templo, taon-taon binubuhos niya lahat ng kanyang nararamdaman, hinahin. Sa gitna ng lahat ng disappointments na sa buhay, naiintindihan niyo pa rin, mga kaibigan, mga kapatid, na may magandang plano ng Panginoon. Kasi naniniwala ako na lahat tayo rito, may ginagawa ang Panginoon, may binubuksan sa pinto. Nag-create siya something sa iyo at sa akin, ng isang napakalaking plano o experience na gusto niyang iparana sa iyo, higit pa sa iyo. Kasi minsan meron tayong iniisip na pag napuntahan ko to, naganawa ko to, na-experience ko to. Masasabi ko na masaya na ako. Diba? Minsan meron tayong nasa list natin, bucket list. Gusto ko makapunta sa Disneyland, Hong Kong. Iba sa inyo, gusto ko makapunta sa Star City. So mga gamit, hindi ka makapunta sa Star City. Gusto kong makapunta sa... May mga bagay tayo na gusto maranasan. Akala natin, pag nagawa natin yon, satisfied ka na. Although yes, may mga pangarap tayo. Walang masama doon. But listen, sabi ito, God is creating in your life something greater. Sabihin niyo mga greater. Something greater than you have ever experienced before. God is creating something greater that we have ever experienced before. Siguro may naranasan na tayo na akala natin, yun ay pinaka-the best experience natin. Pero hindi pa tapos yun. Naniniwala ba kayo hindi pa siya tapos? Naniniwala ba kayo na meron pa siyang gustong iparana sa atin, magbubukas siya ng pinto, pero ito yung mahirap eh. Titingnan natin na yun. Minsan, gagamitin ng Panginoon yung life's disappointments. So ano yung makikita natin sa binasa natin kanina? Verse 2. Binasa natin ulit. Basahin natin ulit. Sabi rito, and he had 2 wives, and the name of one was Hannah, and the name of the other is Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah had no children. Pagbasa natin sa verse 5, same thing. Sabi noon, si Hannah daw, although si Hannah may double portion siyang natatanggap, maraming pag-ibig ni Elkanah, ito yung pag-ibig ni Elkanah sa kanya. Pero doon naman, pero mapapansin natin, sinabi pa rin sa huli, hindi pa rin siya magkaanak. Verse 6, sinabi ko kanina, may ka-rival siya, bitterly, naka-experience siya ng na-irritate na itong isa na ito. Joke, bagay ko kaya ito. Wala tayong mababasa dito, ano? Pero makikita natin kung ano yung ginawa ni Hannah. Binuhos niya lahat. Yung outpour niya, binigay niya lahat yun sa Panginoon. So ano pwede natin makikita doon? Number 1, know that the appointments, okay, pag sinabing appointments, meron gusto gawin ng Panginoon. Gusto niya na mapuntahan natin, gusto niya maranasan natin. Open doors yun. Okay? Know that appointments that God has set up for you to reach your divine destination is something, ano sabi doon? Nakasan natin? Disguised daw in disappointments. Lord, di ako magkaanak, sabi ni Hannah. Iniyak niya sa Panginoon. Ito yung nararanasan niya. Pero makikita natin, ginagamit lang pala ng Panginoon yun
Kasi meron siyang gustong gawin greater and bigger sa buhay niya. I remember when nandun kami ni Sister Bora sa hospital kanina with Ate Kay. Kahapon dinalaw pala natin din siya kasama si Pastor Dennis. Salamat daw po sa mga tumutulong sa kanya. Kasi yung sa Dawn Watch kahapon, nag-pray tayo. Salamat din daw po doon. Nagpapo tayo ng tulong, pinansyal. Ngayon, araw naman kanina, lumalo kami. We are surprised seeing Ate Kay. Talagang kulang na lang tumayo siya. At sumayaw. At maglakad. Bakit? Kasi po, titignan mo parang hindi mo halos ma-realize na yung itsura niya ngayon compared to sa unang mga linggo na nakita namin siya. And Sister Rose was also there nung pangatong araw. Pero kanina po, or doon sa mga iba pa nakakisita. Grabe ang ganda ni Ate Kay. You know what? Wala siyang kamalay-malay sa nangyayari. All of us, akala natin, yun na, tapos na. Pero yung pala yung ginagamit lang ng Panginoon. Amen? Ginagamit lang pala yun ng Panginoon para makita natin kung paano siya kumilos. Alam niyo na nagulat daw siya, hindi niya akalain na, alam na niya, nanganak lang siya, yun na pala makakintindi niya. Alam ko lang, nagsilang ako ng anak, pero nagtataka daw siya, ba't ang dami ng pupuntang tao? Sabi niya, bakit kaya si Ate Isa, tagal mo dito? Si Ate Julia, tagal na dito. Saka ba't ang daming tao pumunta? Although hindi pa siya makapagsalita, na nakikita pala niya, nag-iisip lang siya. Not until, sinalpakan na siya ng tube para tulungan siyang huminga. This time, nasa ICU siya. Alam niyo bang iritang-irita daw po siya doon sa tube na yun? Kasi parang gusto niya sabihin, tanggalin niyo yan, ayaw ko naman huminga. Ito pa masaklap. I'm sorry, live tayo ngayon, pero kailangan sabihin ito. Ito yung masaklap. May mga, dahil hindi siya makapagsalita, tama? Nung nagkamalay na po siya, nung una wala siyang malay, nung nagkamalay na siya, dahil nakatube siya, tinutulungan siya huminga. Naikipon pala yung yung phlegm sa life, di ba? Na-experience ko ba yun? Nagipon na pa kayo nalaway sa lalaki niyo, sa bibig niyo. Di ba parang nakakirita yung pero siya, nag-ipon siya, hindi siya makalunok dahil may tube. So ngayon, hindi niya alam paano niyo i-communicate kasi nga, hirap siya magsalita. So that time, dinidilatan lang niya ng mata. Una, yung mga taong nandun. Hindi niya magaling kasi hindi niya magaling mamay yung una. So akala, alam niyo kayo, yung mga nurse, Ma'am, okay lang kayo? Ma'am, anong masakit? Ito ba masakit? Ma'am, sorry, ano yung sugat? Ito ba yung masakit? Pag hindi mo na ganyan, ang sinasabi ngayon ni Ate Kay, listen, kung doon sa nakabisita sa inyo, nakita niyo siya nag-body language na ganito. Kasi ako nagpunta rin ako doon sa loob mismo, tinanong ko, Ate Kay, kamusta ka na? Alam mo, sagot niya, Ate Kay, dito. Ano yung ibig sabihin doon? Ano yung sabihin doon? O, kita niyo, kayo rin, sabi niyo, hindi. Ano yung ibig sabihin nun sa kanya? Nung pinag-communicate niyo, hindi kita marinig. So yung makulit, minsan may makulit na nurse, ito ba yung masakit? Ito? Ito ba? So siya nag-inis na siya. Natindisappoint na siya dun sa mga ginagawa ng mga nandun sa ICU. Alright? Tapos yung time, lalo na yung time yung tatanggalin na daw yung tube. Alright, tatanggalin na. Ito yung araw, makakaya na niyang huminga mag-isa. Tatanggalin na yung tube, ha? Pag wala kasi, ito, listen, si Pastor Bob na-communicate niya. Okay, pero ano lang. Para sila nagpipinoy henyo. A. Aso. S. O. Gano'n. May mga gano'n. Sanction. Sanction na hindi po na yung, ano mo, lema. So, tatawagin niyo nurse is a sanction. Wala naman ha, wala. Pakiramdam nyo lang yan. Sabi niya kay Pastor Bob, pakiramdam na siguro ni Ma'am Kilo, Pastor. Hindi, meron eh. Sinasign language nga niya eh. Yung pala nandito lang sa kabila, naipon pala rin sa kabila. So mapapansin mo biglang magsa-sanction. Ay, yun pala. Eh may mga times, ito po, tatanggalin na. May ganyan ito, tatanggalin na.
Sabi niya, meron siyang isang nurse doon na marunong mag-sanction at kampante siya kung yun ang magtatanggal. Tapos meron doon isang doktor na yun yung magtatanggal. Nung tinawag ngayon ni Pastor Bob or ni Ate Kay, hindi ko maalala kung hindi ko ma-recall kung sila tumawag, pero isa-sanction siya. So, naka-experience siya ng relief kasi napupuno na ng saliva eh. So, tinawag niya. Lumapit na yun yung nurse. Sanction po? Okay, it's time na. Communicate. Okay. Tinawag din yung isang doktor. Siguro may ginawa yung nurse. Pero yung doktor, gusto na palang tanggalin yung, tama ba? Tube. Ang tawag na, i-excubate na. So may laway pa siya dito, punong-puno. Hirap na hirap siyang huminga at tatanggalin na yung tube. Eh kaso, meron yata siya itong tape. Di ko alam kung saan ginamit yung tape. Part yata ng oxygen para NGT siguro. At syempre, para tanggalin yun, kailangan mong basain para hindi masakit. Alam mo ginamit ito pang basa? Ano mo madalas? O, isa nyo alam nyo, alcohol. So ito ka ngayon, punong-puno ng laway dito mo, hindi ka makahinga, tapos sinalpak ka ba ng alcohol? So dahil doon, hirap na hirap po siya. Sabi niya, ano ba yan? Papatay niyo yata ako. Hirap na hirap siya. Ang dami niya pong kwento na nakakatawa na experience sa ICU na ganun pala kahalaga, listen, yung communication. Na pwede mo palang, kung may nakakaintindi mo sign language, pwede niya i-communicate. Si Pastor Bob, of course, nandun, pero may mga times pupunta rin siya kay baby, ay kailangan niya ng mag-assumption, kaya kung may dumadaan na gano'n, please pumunta ka dito, mag-assumption mo, nagrapan na ako. Naiisip ka niya, paano yung mga ibang pasyente na hindi marunong mag-sign language? Kaya kung sinuri ko, listen na, mga bata, marunong umimbento ng give me an A. Virtual letters. Yayaman ka sigurado. Meron sanang pinipindot na lang. Ano ibig ko sabihin? Talagang ma-experience mo kay Ate Kay nung kinikwento niya yan, hindi na na-disappoint niya. Pero alam niyo yun, after all of those experiences, nakasmile siya. Salamat at tapos din. Salamat. O, mas okay naman ako at wala na ako doon sa ICU. Amen? Ngayon, nakakatawa yung kwento, pero at the same time, study na yun, dagdag study yun sa kanila. Under case study nga po siya, pag-pray po natin. Sana ma-libre na yung bill. Amen? Amen! Kasi under case study. So, interview siya. Sabi ko, kumali ka, pag-interview ka, sabihin mo naka-red tag. Ano sabihin ng red tag? Per procedure of interview, 100,000. Joke lang. At tigay ko nanonood ka, advice lang. So, tinignan natin, ang daming disappointments sa buhay. Maliit, malaki, lahat. Maki-experience natin. Pero hindi natin alam, may create pala si Lord, may open door pala siya binubuksan para sa iyo at para sa akin, na pasukin natin. Kasi nakikita natin, ano kagad, naiirita kagad tayo, bitter kagad tayo. Although nandun na yung pinto, pag nakita mo, na-recognize yun, hindi pa tapos yun. Kailangan pumasok ka doon, sumunod ka. Kailangan mo pagdaanan. So kaya Ate Kay, no, ibig sabihin, Lord, suko na ako, ikaw na pong bahala sa akin. Magtitiwala na lang po ako sa'yo. Look what Hannah did. Ganun din po yung ginawa ni Hannah. Nanalangin siya, verse 9, let's see. Then Hannah rose after eating and drinking in Shiloh. Now Eli the priest was sitting on the seat by the doorpost of the temple of the Lord. Verse 10, and she greatly, ano sabi doon? Distressed. Listen, she's greatly distressed. Ang problema tayo, kapag nadi-distress tayo, there are times, listen, sa iba tayo nakikinig. Pag nadi-distress tayo, disappointed tayo, hinahayaan natin yung ilang mga tawag natin nila, human devices to deal with our hurts, pain, rejection, disappointments in life. Huwag na huwag po natin hayaan maging tumapit lang tayo sa tao. Yes, of course, may mga taong papadala sa Lord. Pero unang mga lapitan mo, walang iba kundi si Lord lang. Intindihan mo ba natin yan? Kasi dito nakita natin kay Hannah eh. She is greatly distressed, pero ano ginawa niya? Pray to the Lord and weep bitterly. Ibig sabihin,
Nandun pa rin yung tension, nandun pa rin yung nasasaktan siya, nahihirapan siya, pero tumawag siya sa Panginoon. Verse 11, basahin natin. And she made a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thy maidservant and remember me. Do you think hindi siya naalala ng Panginoon? Bakit kailangan niya pang sabihin yun? And not forget thy maidservant, but will give thy maidservant a son, and I will give him to the Lord all the days of his life. So makikita natin yung outpouring of one's soul before God. Meron tayong magandang description na pwedeng basahin yan. Tingnan natin sa Philippians 4. Tatanong muna tayo. Description to ng isang tao na binibigay niya yung kanyang panalangin. Kanina binasa rin natin ito. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Basahin natin. Ang sabi doon? Ready? Begin? Philippians chapter 4 verse 6. Begin? Amen. Verse 7. And the peace of God, which surpasses all comprehensions, will guard your hearts and your mind in Christ. Balikan natin verse 6 ulit. Ano sabi? Be anxious for nothing, but in everything in prayer. Yun ang problema eh. Pag distress ka, disappointed ka, anxious ka. Pero sabi, wag. Wala naman ipapagawa sa atin ng Panginoon na hindi natin kaya. Amen? Kasi kasama natin siya. Nandito siya sa puso natin, sa buhay natin. So yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, possible yun, kasi siya mismo, naranasan niya yun, tatapagtagumpayan niya na yun. So ikaw at ako, kapag tatagumpayan po natin yun, hindi dahil sa sarili natin kakayahan, kundi dahil sa biyaya na ibibigay niya sa atin, at sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin, sa pamamagitan ng salita niya, hindi pa tayo tapos, andiyan pa yung mga kapatid na nananalangin. Amen? So, ini-encourage tayo ng Panginoon, di ba, ba't ako na manalangin pa rin? Ibigay mo sa Panginoon lahat. Isuko mo sa Panginoon. Ano man yung disappointments mo, ano man yung nangyayari sa sitwasyon mo, huwag mong sisihin yan. Huwag mong sisihin yung tao, huwag mong sisihin yung event, kasi ang kaaway natin, hindi naman sila. Ang kaaway natin, marahil yung influensya sa tao kaya ka naiinis. Minsan, naiinis ka. Sabi nga, kami ng mag-asawa, napapansin namin, yung mga anak namin, medyo lumalabas na yung kanilang pagiging makulit talaga. Sabi ko, hindi ako ganyan makulit ng bata ako eh. Mahal talaga sa nanay mo. Disappointments in life. Na-experience na po ba yan? Paano po pag malaki na po? Pero tama rin yung message kanina umaga. Ano gawin? Ipag-pray. Sabi ni Pastor Joseph sa kwento niya kanina umaga, pinatungan ka ng nanay. Ng kamay, pinanalangin. May part yung kwento na yun, Pastor, di ba? Yung asawa. Yung asawa, lasagero. Basta, tamad, patukan. Pinag-pray. Pinatungan din ng kamay. Lumuhod pa. I-review pa. In Jesus' name, Lord, di ko alam kung ang Espiritu umalam sa asawa ko. Patukan. Yung pala hindi tulog, narinig. Nabukasan ng bayad na. Huwag mo naman akong ipag-pray na ganyan. Alam mo, alam ko may part 2 yun, di ba? Sa pinag-pray din niya yung asawa niya eh. Nabago eh. Hindi ko alam kung narinig niya o... Pero kahit na, Panginoon pa rin ang kumikilos. Amen? Walang imposible sa Panginoon. So alam mo yun, nangyayari yun. Huwag niyong i-review, open review talaga na ano, in Jesus' name, demonyo ka. Hindi ka. Huwag niyong gagawin yun. Masakit ng katawan ng habol natin yan. So kung nakikita natin dito, sa verses na to, kung paano binuhos. Listen, binuhos ng isang tao. Dito, advice ni Apostle Paul. Dito naman, balik tayo sa 1 Samuel, kung paano yung ginawa ni Hannah. Look on my affliction. Remember me. Your thy maidservant. Sabi dun sa mga verses. And then makikita natin, of course, kung titingnan natin, tatalo tayo ng verse para lang makita natin yung naging sagot ng Panginoon. Verse 19. Let me read that verse 19 again ng 1 Samuel.
Basahin natin all together. Ready? Nakita niyo na? Begin. Then they arose early in the morning and worshipped before the Lord and returned again to their house in Ramah. And Elkanah had relationship with Hannah, his wife, and the Lord remembered her. Ang totoo niya, din naman sa kanila kung talaman yun. Kung babasahin niyo yung susunod na mga verses, doon natugsid si Hannah at Moses. She gave birth to a son named Samuel. Kung titingnan natin, binigay ni Lord yung wish niya. Pero it's beyond dun sa expectation niya. Kasi si Samuel, naging propeta. Okay? I think sa Bible, makikita niyo. Itong si Samuel, kung paano siya ginamit ng Panginoon para i-anoint si David, kung saan yung lineage noon, walang iba, shortcut to, na silang yung ating tagapagligtas. So yung plano pala sa inyo ng Panginoon, mas higit pa sa ini-imagine. Amen? Eh paano kung i-disguise to? Kung naka-disguise to sa isang disappointments. Yun yung kapag iba. Kasi dito, sa pag-aaral natin, si Hannah, nagawa niyang ibigay lahat sa Panginoon. Number 2. Basahin natin. Ready? Begin? Realize that God's plan all along was to have you look at your disappointments and challenge them to become stepping stones to keep your appointments with divine destiny. Ibig sabihin, tingnan daw natin yung mga disappointments natin sa buhay. Just like what Hannah did. Pero ano ginawa ni Hannah? Nagpatuloy po siya. Babasa natin sa mga verses. Nagpatuloy siya, ginagawa yung kanyang paglilingkod sa Lord. Hindi niya tinignan yon bilang hadlang para hindi ako sumamba sa Panginoon or marahil natigil siya. Hindi naman nakita natin tumigil siya sa kanyang pag-serve kay Lord after niya ma-experience itong mga disappointments in life, itong rejection, itong pain, itong hurt. Hindi naman siya nagsabi rito na nagpaalam siya kay Prophet Eli or kay Priest Eli. Sabi niya, may pag-aya ko, yung mga issues ako sa life. Pwede bang si ibang member na lang ang pag-serve sa inyo dito sa temple? Pwede bang pass mo na ako? Kasi may inaayos pa ako eh. Listen, parang ganyan ka. May inaayos pa ako sa sarili ko. Di ba tayo minsan? Mag-skip tayo ng church, hindi tayo natin ng small group or prayer meeting, hindi ka mababasa ng Bible mo, even yung pag-pray mo, biglang ako kapasali, hindi mo na gagawin. Kasi sasabihin mo sa sarili mo, may inaayos ka. Magaling mo naman para maayos mo. Magaling ka ba? Magaling kasi tayo, no? Kaya palang gandun na yung nangyayari sa buhay natin. Pero yung ayahan natin gayahin, itong nakita natin sa buhay ni Hannah. Sa application niya, binigay niya sa Panginoon, and then all of a sudden, nagpatuloy po siya. Ginamit niya pa yung stepping stone. Ginamit pa po niya yung stepping stone para marating niya yung dinanda ng Panginoon para sa kanya. Actually, hindi lang na para sa kanya. Kung babasahin niyo yung chapter 8, para sa Israel. Kung babasahin niyo the latter part, may kinalaman pala yun sa plano ng Panginoon para maisilang, listen, maisilang ang ating tagapagligtas. Wow. So yung pagpapala pala ni Lord, hindi lang para kay Hannah. May kinalaman ng susunod at susunod na henerasyon. Yung pagpapala pala na yun, may kinalaman para tubusin ng Panginoon ang sanlibutan. Amen? Grabe. Pagdating ko sa langit, hanapin ko si Hannah. Hindi siguro sabihin, si Hannah. Hannah. Nanay Hannah, salamat po. Sa gitna ng inyong mga na-experience, nagpatuloy kayo. Nasa church, sabi ko nga kanina eh, kailangan natin maintindihan yung divine destiny ni Lord sa buhay natin. Tapos na sa plano niya. All we have to do is to be ready. Maging ready tayo sa gagawin niyang greater pa sa buhay natin. Sa gagawin niya sa ministry mo. Sa gagawin niya sa relationship mo sa Panginoon at sa iyong
family. Sa gagawin niya sa buhay mo kung ikaw ay susunod at hayaan niyang ma-experience mo yung pinag-usapan natin kanina, hindi mo pa nararanasan. Hindi para maging masaya ka lang. Listen, para yun sa advancement ng kingdom na. So lahat ng pwede natin ma-experience beyond all our imagination or beyond yung sa gusto natin mangyari, may kinalaman kasi lahat yun sa hari at sa kanyang kingdom. Para gamitin ka niya at para mapaglingkuran mo siya. Have you heard the passage sa Bible that it is God, He is working in you to do? Sabihin nyo ngayon to do. And to will. Sabihin nyo to will. No, sabi rito, He is working in you to do and to will according to His good pleasure. Nabasa niyo ba sa Bible yun? Nasa Peter yun. 1 Peter. We often disappointed at what we think are missed opportunities. Tayo bilang tao ganun. Madali tayong ma-disappoint lalo na pag may opportunities na lumipas sa atin. Even though it's hard to accept these disappointments, listen church, itong disappointments na to are actually meant to be in our lives to bring us to the real plan. To the real plan God had in mind, where you and I, saan tayo pinalis nyo. So, ibig sabihin pala, yung disappointments pala sa buhay natin, hinayaan ng Panginoon para makita natin na may greater plan si Lord. At kung ikaw ay willing pumasok sa open door na yun, ma-experience natin, mararanasan natin kung gano'n siya nakapagtatabuti sa atin. Sabi nga kanina niya, sinishare ko kay Ate Borong kanina, sabi niya, mahirap naman talaga yung disappointment sa'yo kasi minsan biglaan, hindi mo i-expect. Just like what happened sa anak rin namin nung siya po ay na-hospital na ICU dahil na kulang yung buwan. Mahirap eh. Mahirap parang, Lord, bakit? Magtatanong ko talaga kayo, Lord, bakit ba nangyari ito? Pero again, hindi mo rin ma-deny bilang anak ng Panginoon. Hindi mo lang makita agad, pero mayroong pag-asa. May pag-asa, mga kapatid. At doon sa pag-asa yun, yun yung magtutulong sa'yo sa amin, ibigay natin yung pananampalataya natin sa amin. Hindi pa rin natin nakikita, pero isa lang natutunan namin doon. Ang natutunan natin doon, sa lahat man ng ating hurts, pain, challenges sa buhay, disappointments man, ang kailangan natin doon, ilapag natin o ibigay natin sa mga kamay. Basahin natin as we end, Isaiah 53:10. Isaiah chapter 53. Makikita natin how the Lord, what the Lord experienced. But the Lord was pleased to crush him. Wow. This is a prophetic passage from Isaiah. The Lord was pleased to crush him, putting him to grief, if he would render himself as a guilt offering. He will see his offspring. He will prolong his days. And, pakibasa nga natin ang malakas yung susunod na praise. And the good pleasure of the Lord will prosper in His hands. May disappointments ka ba sa buhay mo? Pag binigay mo daw sa kamay ng Panginoon, it will prosper in His hands. Masakit para sa kanya, yung anak niya, makaka-experience ng pain, suffering. Sabi doon, crush, putting him to grief. And yet, when placed in His hands, it will prosper. Kamusta yung disappointments mo ngayon? Marahil ikaw yung sanhi ng disappointments. Marahil na-disappoint mo yung kaibigan mo. Marahil na-disappoint mo yung magulang mo. O may nagawa ka this week na alam mo na-disappoint mo si Lord. Wala tayong magagawa ng kaibigan, bigay mo sa kamay ng Panginoon. Listen. Listen, into His hands
is where God, listen, wants us to go. In His hands is where God wants us to go. When we have been disappointed with the outcomes of the events in our lives, listen, into His hands is where God wants us to go. Kasi sabi dun sa passage, katotohanan to, sa kamay ng Panginoon, it will prosper. Eh kung sa kamay mo lang yan, yung disappointments mo, frustration, pain, hurt, mananatiling ganyan yan. Yung frustration mo sa kamay mo, mananatiling discouragements. Yung frustration sa kamay mo, mananatiling malaking problema. Yung frustration sa kamay mo, mananatiling closed door at di mo makita yung plano. Pero if you place it into His hands, God will prosper it. Ano ibig sabihin nun? Paano kung ako'y may mali? Still, ikaw ay may tamang puso, nag-respond ka pa rin ng tama. Bakit sasabihin mo, Lord, nagkamali ako. Patawarin niyo, wala akong ibang lugar pwedeng puntahan kung di lumapit at ibigay ko lahat sa kamay po ninyo. Frustrations, disappointments, pain, challenges, place it into His hands. Because into His hands is where God wants us to go. Let's all stand. Tayo lahat. Listen, we must trust Him and believe in Him enough to grow closer to Him when we are disappointed. We must trust Him and believe in Him enough to grow closer to Him when we are disappointed. Kamusta po yung linggo nyo? May disappointed ka ba sa mga nangyari sa buhay mo? Maraming disappointed ka sa pamilya mo, sa trabaho mo, katrabaho mo, anak mo, kapatid mo. Nangyayari sa bansa natin. Naranasan mo kanina lang. Naranasan mo last week, naranasan mo. Nasa kamay mo pa ba yan? Listen, into His hands, God wants us to go. Right now, I challenge you. Ano man po yung disappointments meron tayo sa buhay, bakit di natin ibigay sa Panginoon? Just like Hannah, binigay niya sa Panginoon. Isinuko niya sa Panginoon. Sinabit niya sa Panginoon. At nagpatuloy siyang magtiwala at sumunod sa plano ng Panginoon. Without knowing na ang sagot pala ng Panginoon is beyond, listen church, beyond her expectation. Kasi ito yung sagot pala para sa nation ng Israel. Magkaroon ng isang prophet Samuel na kung saan yung lineage niya may sisilang si Jesus Christ, our Lord, our Savior and King. Right now, whatever it is, ano man yung nasa puso mo, kaibigan, halina, lumapit ka sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon. Amen. Maybe God is speaking. Ibigay mo sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. God bless you. God bless you. Yes, Lord.
would come. Thank you, Father. Thank you, Lord. Right now, tonight, marahil may kasama tayo ngayong gabi. Nanghiling sa'yo ng Panginoon, lumapit ka para ibigay mo yung buhay mo. Buhay mo ang iyong pananampalataya para maranasan mo yung tunay na relasyon sa Panginoong Yesus. Marahil wala ka pang naalalang time kasi nampalatayanan mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Marahil alam mo may Diyos. Nandirito ka ngayong gabi. Nagsimba ka. Alam mo na patungkol sa Panginoon, pero wala ka pa rin naalala ng pagkakataon na talagang binuksan mo ang puso mo at sinasabi mo, Panginoon, Panginoong Yesus, salamat sa ginawa mo sa krus. Sinasampalatayanan kita. Kaya dahil dito, magkaroon ako ng tunay na relasyon sa iyo. Kung yan ang nais mo, kaibigan, yan ang nais mo na makilala ng lubos ang Panginoon. Bakit hindi mo siya sampalatayanan sa gabing ito? At kung siya ay sinasampalatayanan mo na, bakit hindi mo sabihin ito sa panalangin? Sabihin mo sa panalangin, Panginoong Yesus, salamat sa ginawa mo sa krus. Namatay ka para sa sanlibutan, para kami tutusin sa aming kasalanan. Sinasampalatayanan mo yung ginawa mo yun upang kami ay mapatawad, upang kami ay iligtas, upang kami ay gawin mong anak. Salamat po, Panginoon Yesus. Maghari ka sa aking buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Kaibigan, kung ginawa mo yung panalangin na yun, walang magic doon sa prayer na yun. But if you follow that simple prayer, by first responding to God, nag-respond ka sa Panginoon, nanampalataya ka sa Kanyang ginawa para tayo mabalik muli sa Ama. Kaibigan, sabi na salita ng Panginoon sa 1:12, ikaw ngayon ay binigyan niya ng karapatan na maging anak. Magpatuloy ka naman sa Panginoon. Tayo natin sa harap. Patuloy tayong manalangin at patuloy natin kilalanin ano mang nangyayari sa buhay natin. Patuloy natin gamitin itong stepping stone para marating natin yung divine appointments natin sa Kanya, which is yung plano niya. Yung paglago natin, yung pag-umold niya sa character natin. At ang pagpapalang hindi lang para sa iyo, kundi sa mga henerasyon pang darating. Pagpapalain niya. Lord, we thank you for this message. Thank you, Lord, dahil sa gitna ng anumang nararanasan namin na hindi namin pwedeng i-deny yung disappointment sa buhay, yung rejection, yung pain, yung hurt. Lord, salamat dahil hindi ito nananatiling ganon. Pagkakataon pala ito, Lord, para lalo pa kami magtiwala sa iyo. Pagkakataon pala ito, Lord, para lalo pa kami lumago at makita namin ang pagkilos mo na mas malaki ka, mas makapangyarihan ka, at mas maganda ang plano mo kaysa nararanasan namin. At ang nais mo, marating namin yun. Kung kami magpapatuloy, kung kami ay susunod, doon sa binuksan mong pinto, doors of opportunity, doors to grow more in you. Thank you, Father, for this message. Thank you, Lord, sa patuloy na paghamon na binigay mo sa amin, na magtiwala pa sa inyo, Lord. Salamat sa Banal na Espiritu na usap sa amin ngayong gabi. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ng aming Jesus. Amen.